Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Happy Sunday sa inyong lahat. I know, 3 linggo na natin ginagawa ito at tayo ay nandito pa rin sumasamba at nagpupuri sa Panginoon kahit na sa pagkakataon na tayo ay nasa quarantine time. Alam nyo po, kamusta na po ba kayo dyan? Kayo po ba'y nakakakain at nasusuplayan po ba kayo? Alam ko, ang Diyos hindi tayo pababayaan at hindi tayo papagkukulangin. Tayo pong lahat ay, ako rin nagpapasalamat sa mga nagpatotoo ngayong umagang ito. No? You are a blessing to many. Salamat po. At ngayon ay tayo po'y sumaglit na manalangin sa Panginoon upang samahan tayo sa kanyang mensahe ngayong umagang ito. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na kami po ay kinatagpo mo at sinamahan mo kami, Panginoon, at patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami po ay lagi nasa aming mga tahanan, pinoproteksyonan mo kami from this COVID-19. Salamat, Panginoon, dahil yung provision mo ay laging nandoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ay lagi naroon at hindi mo kami pinagkukulang. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Sa umagang ito, mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Katagpuin niyo po kami sa iyong mensahe, Panginoon. Nawa po, marinig, buksan po ng aming mga puso't isipan at hindi po matatapos ang oras na ito na hindi po namin natanggap ang biyaya at pagpapala mula sa iyo. Katulad ng panalangin, Panginoon, ni Jacob, Panginoon, na, Lord, we will never live in your place unless you bless us. Bless us more, Lord God. In the name of Jesus, we pray all these things. Amen and amen. Mga kapatid, sa umagang ito, ang ating po pag-uusapan sa ating Vision 2020. Last month po, ang pinag-usapan po natin ay a spirit-filled life. A spirit-filled life in a quarantine world. Nakadalawang part po tayo dyan. Una, conquer fear. Pangalawa ay conquer corona. But this time, ang ating po pag-uusapan ngayong buwan na ito is intentional. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, in this present time, masasabi natin marami tayong mga tanong. But hindi ko alam kung ano na po ang oras at mga panahon na ginawa na po natin during the quarantine time. Hindi ko alam kung ilang mga challenges na po ang mga tinanggap natin. Ilan po sa atin tinanggap ang mga hamon, mga challenges ng TikTok, nagbabad sa online games, gumawa ng iba't ibang paraan para lang malibang sa kanyang quarantine time, pagkabagot. Why people are experiencing this? Yung parang lang, yung boredom ba na tinatawag? Yung sometimes they are feeling alone. Nakakalungkot, isa pong video ang napanood ko, isang bata ang nakita niya mismo ang pagpapakamatay ng kanyang tatay. Nagdigti po, nakakalungkot po na pangyayari. Bakit po niya nararanasan yon? Bakit po maraming tao ngayon ang sometimes they feel alone? Some people started to overthink and become stressed. The end of this stress is distress. That's the start of a simple worry because of thinking of we are in a place of isolation. You can only overcome this isolation if we are going to understand that God is in control and He is intentional in this quarantine world. I don't know your feelings today, but I'm sure ang Diyos, He is intentional and allow these things to happen for His glory and people may know that He is God. Alam niyo po ba yun? In-intention talaga ng Lord to eh. Intentional lang Diyos. Tingnan niyo po sa Jeremiah 1 verse 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Basahin po natin ito. Tingnan niyo po sa inyong mga Bible. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Ang Diyos po nagsasalita, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to these nations. Makikita natin in this Jeremiah chapter 1 verse 5. May purpose ang Diyos, bakit kanya nilikha? Sabi mo yan sa katabi mo, may purpose ang Diyos, bakit kanya nilikha? May purpose ang Diyos noon pa man, nung nilikha niya tayo. God is so intentional to allow us in this quarantine time for His purpose and His glory. Gaya nito,
Sabi niya sa Isaiah 26 verse 20, "Go to my people, enter your rooms, and shut the doors behind you. Hide yourself for a little while until His wrath has passed by." Ito'y sinulat ni Isaiah sa magitan nung unang panahon ang Juda ay under in a pressure or under in this calamity. Alam niyo po, naiintindihan ko in this present world, God's vision is intentional in this quarantine world. Naniniwala po ba kayo? Ang vision ng Diyos is intentional in this quarantine world. Alam niyo po, if He is intentional, meaning na intentional, purposely, ito'y may dahilan, ito'y may pamamaraan at inintensyon ginawa. So, if it is intentional, ang God's purpose in this quarantine time, it should be instructional. Instructional. God's intention is to instruct His people. Gusto niya po tayong bigyan ng instruction. Sabi po ng Ephesians 5 verse 15 to 17, people of God, ito po pinasasabi ng Lord, "Be careful then how you live, not as a wise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Grabe! Alam niyo po, ang Diyos, pinahintulot niya tayo na tayo nandito sa quarantine time na ito, hindi tayo nakakalabas, tayo ay ipinahintulot niya itong sitwasyon na ito. Marami tayong mga plano, marami tayong gustong gawin, but God intended at this very moment that we are in a quarantine time. In this quarantine time, na lumalabas kung sino talaga yung genuine na anak ng Diyos. Kung sino yung tunay na disciple. Kung sino yung marunong sumunod. Sino yung hindi marunong sumunod. Dito malalaman ng mga reklamador at ang mga mapagpasalamat. At kahit ang walang natatanggap, matututong maghintay. Ang tawag po dyan ay attitude or character. Dito po lumalabas. Hindi po lang ito yung shaping time natin, itong quarantine time, but also, this moment of a quarantine time, it reveals the attitude of and character of a real disciples of Jesus. Sabi ng Lord, be careful then how you live. Pag-ingatan mo kung paano ka namumuhay. Tingnan mo, are you living wise or unwise? Making the most of every opportunity. Naka-lockdown tayo ngayon. Anong gagawin mo? Make the most out of this itong time na ito. Oportunidad natin ito. Because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Kaya napakalaga, this quarantine time, it teaches us to obey the instructions. Also teaches us to trust the one who gives instruction. And careful to follow instruction. May instruction na si Lord. Be careful, be wise, making the most of our time in this quarantine world. Ikaw, tayong lahat dito, meron si Lord na instruction, may instruction din ang ating bayan sa atin. Ano kaya tayo? Ang ating presidente, ang ating bayan, marunong din kaya tayong sumunod sa mga instructions? Marunong kaya nating hintayin kung hindi man tayo tumatanggap bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano? Anong gagawin mo during this time? It will reveal your true identity if you are a true disciple of Jesus. Sabi po ng Titus 3 verse 1 and 2. In Message Bible, remind the people to respect the government and be law-abiding, always ready to lend a helping hand. No insults, no fights. God's people should be big-hearted and courteous. Mga kapatid, napakatindi ng paalala ni Apostle Paul na sinulat niya kay Titus. I-remind daw po ang people to be respectful to the government. Ikaw kapatid, are you becoming respectful? Law-abider ka ba?
Hindi na sinabi na huwag kang lalabas kung lumabas ka man dahil mamamalengke ka, o tumatambay ka pa rin sa labas, o pasaway ka pa rin. Kamusta? Nagiging inspirasyon ka ba? Nagagamit ka ba para makapagbigay sa iba? Ito yung mga instruction ng Diyos sa atin. O, mga Kristiyano, paalala ito. Tayo ba ay pasimuno ng pagrespeto sa gobyerno natin? We should be. Tayo mismo ang unang rerespeto sa ating gobyerno. Alam natin ng Romans 13:1, walang gobyerno na natatag, walang naluklok dyan na hindi pinahintulot ng Diyos. That is why we need to submit, we need to obey them. Gaya po ng pinut ko sa aking Facebook account. Hindi ka man, it might lose your admiration to the government or to the person who is in authority. Wala ka mang admire sa ating gobyerno. Pero please lang, respect the authority. Why? Because parang, ano lang yan simple lang yan. Parang pagrespeto at paggalang mo rin sa magulang mo. Ano? Hindi ka hanga, pero kailangan mong irespeto at igalang. Their positions speaks to us that we need to obey them. Ano, kumusta tayo mga Kristiyano? Hindi lang respeto, dapat may pagsunod. Law-abiding citizen, dapat tayo. Ang pasimuno niyan, tayo din ang tutulong, hindi natin pinagtutulungan ng gobyerno. Hindi natin pinagtutulungan yung authority. Tumulong po tayo. Tayo ang big-hearted at courteous. God's people should be big-hearted. Alam niyo po yung big-hearted? May puso, may pagmamalasakit. Courteous, marespeto at mapaggalang. Ano po? Nagbibigay ng pasasalamat. Gratitude. Kung nabigyan ka kahit kaunti, pasalamat. Ano? Yan tayo yung ganyan Tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, kapatid. Kamusta Facebook account mo? Kamusta mga posting mo? Your Facebook post speaks who you are. Your character, your attitude, your discipline. God is instructing us, every one of us in this quarantine time. God is intentional for saying to us in every instruction, trust the one that God sent to us. Our Father, our parents, our pastors, our leaders, most especially today, our government. We need to trust them. They are doing their job for us. At dun sa mga hindi naman gumagawa, kakatukin sila ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang dapat nilang gawin. At alam din ng Diyos kung paano sila tatanggalin. God knows that. At hindi natin trabaho yun. Trabaho ng Diyos yun. Ang trabaho natin is to trust and obey and help. Lend our hands. Tayo mga anak ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Hindi po tayo pasaway. Tayo ay kasama sa mga in-instructionan ng Lord na mag-obey sa authority na ito. Now, if God is intentional, and to be intentional, it should be instructional. Nag-instruction ng Lord, dapat hindi lamang po instructional, it should also be, number 2, inspirational. That each of one must be inspired to inspire others to live according to Him, according to His purpose. Inspired to be with Him in the time comes and inspire others to live the same. Living in the presence of God and inspire to do His will whatever circumstances are facing. Nakita ba natin ang mga quarantine time na ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan? Naalala ko sa Bible, doon po sa John chapter 9, noong yung mga alagad nagtanong, nakita nila isang bulag. Panginoon, sino po ang may problema dito? Ang kanya po bang magulang? Siya po ba ang may problema? May kasalanan? Bakit siya naging bulag? Sabi ng iyan ang mga tanong ng mga disipulo ng Panginoon at ng mga tao. Pero sumagot si Jesus, ito ang sabi niya sa verse 3.
John chapter 9 verse 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Wow! The reason why God allowed these things to happen is for God to reveal His purpose, to reveal that God is an awesome God, that He is a mighty God. Do you believe that? Gustong lang ipakita ng Diyos, makapangyarihan siya sa schedule mo, makapangyarihan siya sa mga priorities mo. Siya ang lahat sa buhay natin. Kaya napakahalaga na maintindihan tayo upang mahayag talaga at makita sa lahat ng tao na makapangyarihan ng Diyos natin. God is intentional in inspiring all of us to believe and to trust Him that He is able. Kaya ng Diyos. Kaya masasabi natin na bakit nangyayari itong COVID-19 na ito sa atin na tayo nasa quarantine time, inip na tayo. Pwede bang sabihin ko sa iyo, intentional si Lord para i-inspire ka nang tayo naman maging inspirasyon sa iba. Grabe. In this moment, dahil nag-instructional ang Diyos, meron siyang mga binigay na instructions, nagiging inspirasyon ba tayo sa panahon ngayon? Are you an inspiration or desperation? Ikaw ba ay nagiging inspirasyon o nagiging desperado na? Yung iba kasi parang nawawala na yung kanilang pagiging pagtitiwala sa Diyos. Magugutom, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Pinagkukulang, hindi ka pinagkulang ng Diyos. God is intentional to be inspirational. Tingnan mo, sabi ng tingnan mo yung sabi ng Panginoon. Sabi ng Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Di ba? Hindi mo tinitingnan na nangyayari na ito na negatibo. At ikaw, mag-isa sa buhay, magsarili ka, bagkos, maging positibo ka, na maging inspirasyon ka sa iba. All things work for good to them that love the Lord. This situation make us all good hope in all areas of our life. Yung lahat ng bagay sa buhay natin, pinagkakatiwala natin sa Diyos dahil alam natin mapapabuti tayo. May pag-asa tayo na ang gagawin ng Diyos mapabuti tayo. Kung ikaw ngayon, kaibigan, pinanghihinaan ka ng loob, ito ang sabi ng Diyos. 2 Korinto 12 verse 9. Sabi niya sa magandang balita, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Di ba? Mga kapatid, dahil intentional sa atin ng Diyos, kaya naman siya ay inspirational. Dapat ang maging paraan at ng pagtanggap natin sa mga bagay na nararanasan natin ngayon, oo, parang may kakulangan, pero may Diyos ka. Oo, may kahinaan, pero may Diyos ka. Oo, may mga problema na pinagdadaanan, pero may Diyos ka. Dapat inspirasyon ka. Kahit na anong kahinaan, kahit na meron tayong kahinaan, nandyan ang Panginoon. Hindi niya tayo pinagkukulang. At ang Panginoon din, kahit sa gitna ng pagsubok, nandyan ang Panginoon natin. Hindi niya tayo pinababayaan. Ang pagsubok, sabi ng unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip,
pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Grabe po ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. This quarantine time, ang Diyos ang kalakasan natin. This quarantine time, ang Diyos ang katuwang natin. Kaya dapat inspired tayo. Kung inspired tayo, dapat maging inspirasyon tayo sa iba. Nakita mo ba ang lahat ng mga tumutulong? Ang dami na rin. Nanalangin tayo nung nakaraan na pukawi ng Diyos ang mga mayayaman na tumulong. Gumawa ng pagtulong. Yan ang panawagan niya. Naalala mo ba yung mayaman sa Biblia? Yung lalaking mayaman sa Biblia? Kinausap ng Panginoon. Hirap na hirap siya ibigay. Kasi ang puso niya nasa kanyang kayamanan. Kaya yung mayaman, kung talagang ang puso nila nasa Diyos at nasa paglilingkod, I tell you, kaya nilang iwan ang kayamanan nila at gamitin ito para isalba ang bansang Pilipinas na ito. Pero, yung mga mayayaman ngayon, nakita ko, tumulong sila because na-challenge lang sila. Di ko alam kung anong challenge na tinanggap mo sa FB. Pero may mga tumanggap sa challenge. Hamon. Hamon yun kasi. Pero kung tutulong at gagawa ng isang bagay, hindi dahil sa ikaw ay na-challenge. Dapat ikaw ay inspired. Inspirasyon, hindi challenge. Bakit? Sa pagtulong sa kapwa ngayon, be an inspirational. Dapat ganun tayo, na-inspire tayo dahil ang Diyos ang gumawa nito. Inspired tayo kasi si Lord nasa atin. Tingnan mo, ano kaiba ng inspirasyon sa challenge? Yan yung natutunan ko sa aking kaibigan na pinost niya sa kanyang Facebook account ni Pastor Adet. Sabi niya ganito, inspirasyon o challenge? Ang inspirasyon ay kusang loob. Ang challenge, need ng lakas ng loob. Kita mo yan? Lakas lang ng loob yan. Pero hindi yan kusang loob. Ang inspirasyon, may samahan. Pero ang challenge, may sapawan. Yan ang kagandahan sa inspirasyon. Ang inspirasyon ay consistent. Ginagawa mo yan kahit hindi sinasabi sa'yo. Ginagawa mo yan kahit di ginagawa ng iba kasi inspired ka. Consistent. Pero ang challenge ay spur of the moment. Yung spark lang yan, saglit lang yan, ganyan, mabilisan lang yan, panandalian lang yan. Ang inspirasyon, ang dating yan, may kapatiran. Pero sa challenge, may kantsawan. Tama? Kantsawan lang yan, kinakantsawan ka. Di ba? Pumayag ka sa kantsaw, challenge lang yan, saglit lang yan. Pero pagka ikaw ay inspired, ikaw ay may inspirasyon at pinagugutan ng Diyos na buhay at pagmamahal sa kapwa. I tell you, kapatiran bilang kapatid. Ang inspirasyon ay everybody is happy. Pero sa challenge, sa challenge, merong bully. Diba? May nabubuli sa challenge. Pag hindi kaya kayang gawin, bully siya. Okay? Pero sa inspirasyon, kapatiran yan. May happy dyan. Inspirasyon, it creates movement. Ang challenge, it ends in a monument. Now, God is intentional to be inspirational. Dapat ganun din tayo. Kung sa panahon ngayon, nais mong tumulong, inspired ka, hindi dahil challenge ka lang. May hugot ng inspirasyon dapat mula sa Diyos na buhay ng pagmamahal. What? Why? Because God is intentional, He is instructional, and He is inspirational. Kung inintensyon ng Diyos, meron na siyang instruction sa atin, meron tayong dapat inspirasyon. Ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang unang gumawa nito. He is our inspiration. Diba? Parang yung kanta lang yan. You're the be into my life. You're the inspiration. Si Jesus dapat ang inspirasyon ng buhay natin, no matter what happened in our life, be an inspiration. Amen po ba doon? Amen po ba doon, mga kapatid? Kahit na nakakahirapan tayo, dapat tayo'y alam nyo kung ano pinakamagandang gawin, kapatid. Kung meron kang kapitbahay na nahihirapan, nangihina, kulang na kulang,
Ikaw ang maging inspirasyon. Maging ikaw ang daluyan ng kalakasan ng Panginoon sa kanilang buhay. Inspirasyon ka, hindi ka discouragement. Tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, sabi mo yan sa mga kasama mo sa bahay, inspirasyon ka kapatid, inspirasyon ka kapatid, inspirasyon ka kapatid, inspirasyon ka, hindi ka discouragement. Inspirasyon ka. Be an inspiration in this quarantine time. Be intentional in being inspiration. Being an inspiration to the people. Third thing, ang una, God's vision is intentional in this quarantine world. He gave us an instruction. Instructional. Pangalawa, inspirational. Ito yung pangatlo. Instrumental. Instrumental. In this, you are an instrument for righteousness. Sabi, balikan natin yung Bible. Balikan natin yung binasa natin kanina. Sabi ng Lord kay Jeremiah, before I form you in the womb, I knew you. Bago pa lang kita nilikha, kilala na kita. Alam ko na kung sino ka. Kaya, tama yung sinabi ni Joseph the Dreamer. He knows better than I. He knows better than I. He knows you. He knows us more than we know ourselves. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Biruin mo, bago pa lang tayo papanganak, alam na ng Diyos, pinili niya na tayo. Mula doon sa kadiliman, nilagay niya tayo sa liwanag. You as a believer, you as a disciples of Jesus, you as a believer who are functioning right now, ikaw na inutusan ng Panginoon that go and make disciples of all nations. Ikaw ay set apart ng Lord. You are an instrument. You are God. Sabi niya, I appointed you as a prophet to the nation. Well, you are not your nation, ang mundo mo, ang iyong bansa, maybe your family, your friends, yung sphere of your influence, yung doon ka sa isang grupong yan, nandun ka sa chat group, nandun ka sa mga kaibigan mo, nandun ka sa kung saan. God appointed you there to be an instrument, God's representative, to speak the truth. And this moment, in this quarantine time, tayong lahat ay sinasabihan ng Panginoon, ikaw at ako, you are born for a purpose. Ang dahilan ng Diyos is for you to become instrumental in His righteousness. You are instrument of God's righteousness. Sabi ng Romans chapter 6 verse 13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Now, I tell you, brothers and sisters, ang bibig ba natin, ang FB ba natin, ang buhay ba natin ay instrumento ng katuwiran, ng matuwid na pamumuhay para sa Diyos? Yan ang tanong sa atin. It should be instrumental nowadays in this quarantine time. Lalo tayong magningning at magliwanag, tayo ang instrumento ng Diyos. The light that we receive, Jesus is the light. It should be seen right now in the dark time of this quarantine world. Tayo ang liwanag na yan. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21, in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some are for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Kapatid, gusto ko ipadala sa iyo.
tayo'y mga disciple ni Jesus. Ang background ng 2 Timothy chapter 2, verse 2, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, ano man narinig mo sa akin, i-share mo, ipagkatiwala mo din sa reliable men who is able na i-spread din to sa iba. Gusto kong sabihin sa ito, kapatid, ikaw ay gamit para sa katwiran ng Diyos. Huwag kang pagagamit sa maling gawain. Gamitin mo ang buhay mo para kay Kristo. Ito na yung pagkakataon mo para magamit ka sa iyong pamilya. Instrumento ka, kapatid. Instrumento ka sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaklase, sa iyong mga katrabaho. Instrumento ka ng Diyos. Ngayong panahon nito, mas lalo dapat makita na tayo ay instrumental because we have an instrumental God. Ang Diyos na intensyon niya maging instrumento, ikaw at ako, para sa kaluwalhatian niya. Now, ano ang dapat mong gawin? God has an instruction. You must trust Him and obey. God is inspiration para ikaw maging inspirasyon din sa iba. And you are God's instrument to show that you are His disciples. Kapatid, sa umagang ito, may ilang linggo pa tayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa itong quarantine time na ito. But I tell you, never give up. God has an instruction. God has an inspiration. God is an instrument and He will use you as an instrument. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ikaw ang kanyang maging mata dito sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga ginagawa. Alam ko at naniniwala ko, ang Diyos pagpapalain tayo at tutulungan tayo na lalo tayong mapanagumpay at alisin niya ang lahat ng takot sa mundong ito at lalo tayong panghawakan na ang Diyos lamang ang ating paglilingkuran, pagtitiwalaan at tayo man ay gagamitin niya na inspirasyon at instrumento sa bayang ito dahil may instruction siya sa iyo at sa akin. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Abril at atin pong kaugalian na sa ating iglesia ang pag-aalaala sa banal na hapunan. Ano man po na meron po kayo dyan na tinapay at meron po kayo dyan pwedeng inumin bilang simbolo at ng katawan at dugo ng ating Panginoon, i-prepare po natin pagkat sabay-sabay po tayong kakain at sabay-sabay po tayong iinom ng sarong ito. Sige po, i-prepare po natin. Kung meron na po kayo dyan at naihanda nyo na po sa inyo at sama-sama, ang bawat isa po ay meron, kung ikaw po ay tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, inanyayahan kitang makibahagi sa gawain ito. At kung ikaw naman ay wala pang relasyon kay Kristo, ito yung pagkakataon na umamin ka na yung kasalanan, ipagsisihan mo sa Panginoong Yesus, humingi ka ng tawad, at kilalanin mo siya, tanggapin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. At gayon, may pagkakataon kang makisa sa pagkain ng tinapay at sa pag-inom ng saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Sabi po ng unang Korinto 11:23 ng ating Panginoong Yesus, nung gabi siya'y bago'y pagkanulo, dumampot po siya ng tinapay. Pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sa oras na ito, kakaiba na sa mga tahanan tayo. Kung ikaw ay nananalig at sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, itaas mo yung tinapay, at ang tinapay na ito ay simbolo ng ginawa ng Panginoong Yesus. Ang kanyang katawan ay tunay na pinagpira-piraso doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat. Doon tayo nagsigaling. Ang kanyang katawan
ay naging katawan din natin. Siya ang naging sakripisyo para sa iyo at sa akin. Kaya sa oras na ito, gawin natin ito bilang pag-aalaala sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, kainin natin. Take it in remembrance of Him. Matapos maghapunan, dinampot niya ang saro. As po natin ang mga saro, ang simbolo. Ang sarong ito ay ang Panginoong Hesus bago siya matapos maghapunan, dinampot niya ang saro at sinabi, ito ang aking dugo, simbolo ng aking dugo na ipinagtitibay ko sa inyo. Ginawa po ng Panginoong Hesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sabi po ng Hebrews, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang dugo ay tumagis doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, para sa akin. Kung nananalig ka at nagtitiwala na ikaw ay kaisa kay Kristo Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At huwag ka nang mamuhay pa sa kasalanan. Sa pamagitan nito'y ariin natin na tayo'y kaisa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglibing at muling pagkabuhay. Ang pangako ng ating Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan ay nasa atin. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin ang saro. Sapagkat sa tuwing kakain kayo at iinom ng sarong ito, ay pinahayag nyo ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Wow! Excited po ba kayo? Na nakisa kayo, na naniniwala po kayo na darating ang Panginoon upang kunin niya tayo. Kunin niya po tayong mga anak niya. Salamat sa pag-asang yan ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na bawat isa, Panginoon, ay nakapakinig na yung salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay intention mo, Panginoon, upang bigyan ng instruction na kami sumunod sa iyo, sumunod sa authority, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy na maging inspirasyon. Gaya mo, inspirasyon ka namin, Panginoon. At kami rin, katulad mo, na naging instrumento upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Gayon din po ang buhay namin. Gamitin mo kami instrumento para sa mga mahal namin sa buhay, sa aming kapitbahay, sa mundong ito, na maramdaman nila, Panginoon, ang pag-ibig mo sa panahon ngayon, Panginoon. Nawa maramdaman ng kapitbahay namin, na mahal namin sa buhay, ng mga kakilala namin, ang pag-ibig na pinadama mo sa amin. Salamat po, Panginoon, pagkat alam namin, nakisa kami sa katawan at dugo mo, Panginoon, na ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, Lord. Pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, nilinis mo kami, at kami, Panginoon, binigyan mo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan. Kaya naman po, Panginoon, naniniwala kami sa iyong mga latay at mga sugat, kami nagsigalig. Kaya po, Panginoon, we are protected sa COVID-19 na ito. We are covered from this kind of sickness, and we are healed, Father, and our land will be healed. In the name of Jesus, we pray all these things. And all the people of God say, Amen and Amen. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat.